pala eh. Bakit hiniwalayan mo? Eh, para na rin sa kanya yon. Kasi, hindi kami maghihiwalay. Eh, parang hindi kami aandar. Eh, kaya minabuti kong maghiwalay na rin kami. Para bang, alam mo yun, yung hindi kaya aasenso. Eh, ewan ko ba? Pero talagang ganun ang buhay eh. Ikaw naman kasi. Sinabi ko sa'yo eh. Dapat ako na lang. Naku naman, Day. Mas mabubutihin ko ng maging pulube kaysa patulang kita, no? Amel, gusto nga palang kumausap sa'yo. Sino? Si Pepe Pimentel. Ah, si Tito Pepe? Ito, Pepe. Ay, Tito Pepe. Good evening. Oh, good evening po. Ito, Pepe. Eh, kakanta ho ba kayo ulit? Mamaya na. Matagal na kitang gustong kausapin eh. Ay, Hindi talaga lang kita ho? ma-tsempo eh. Alam mo, gusto kitang kunin ko MC sa kwarta ko ang tuwing linggo. Kung MC, kayo naman Tito Pepe, nagbibiro kayo. Anong gagawin ko doon? Gagawin nyo, lalagyan nyo ko doon sa kahon? Alam mo, sa totoo lang ha, matagal na akong bilib sa'yo dahil mahusay ka magpatawa, mahusay ka kumanta. Salamat po. Sayang kung dito ka lang magpe-perform eh. Kung sa bagay, okay ang audience dito. Pero kinakailangan wider audience ang kailangan mo. Hindi kayo nagbibiro, Tito Hindi ako Pepe? nagbibiro. Sayang ang talent mo. Kinakailangan. Mas maraming tao nakakapanood sa'yo. Sayang eh. Pwede na ako magsimula ngayon? Hindi, bukas, linggo. Sa SMC. Pero talaga? Ano pong dadaling ko? Hindi, ordinaryong kasuotan lang. Ganito lang, pwede na ako magsimula bukas. Ganun, Tito Pepe. Oo, Siguro, pwede. narinig mo yun? Ako, artista na ako, Aileen! Gaga? Anong artista? MC ka lang? Eh, pareho na rin yun. Makikita na ako sa TV. Maraming salamat, Tito Pepe. Dahil kay Pepe Pimentel, sa kanyang programang Kwarta o Kahon, ay napasok ni Arnel ang television. Sunod-sunod ang pumasok na iba't ibang offers, iba't ibang TV show, hanggang sa unti-unti siyang makilala ng publiko. Kasabay ng kasikatan at swerteng dumating sa kanya, sunod-sunod siyang tumalon sa iba't ibang uri ng relasyon na lalo lang nagbaon sa kanya sa kalungkutan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, magulo at tila walang direksyon ang buhay ni Arnel. Hanggang sa makilala niya ang isang taong muling magpapatibok ng kanyang puso. Mabuti Oo pa maghanap na tayo ng susunod na kakanta dyan. Sino bang kakanta? Meron ba? Meron? Ayun, may I raise your hand. Wow, may malakas ang tingnan mo na, loob. tingnan malakas ang loob nito. Puntahan mo na, Puntahan nga best natin. friend. Alikang abay, maganda to. Pwede. Maganda. Oo, pwede to. Nako. Wow. Wow, pretty. Name? Franny. Funny? Franny. Franny. Ako matapang to. No, Day. Ano kaya to? Hoy, ingat ka dyan ha. Mukhang matapang eh, baka mamaya umbagin ka niyan. Oo nga eh. Franny? Bakla ka ba? Eto? Hindi kasi sa itsura mong yan, kung hindi ka bakla, malamang tomboy ka. Dalawa na ang anak ko. Ay! Tibo na dalawang anak! Ngayon lang ako nakarinig nun. Sabi, aminin mo na kasi na tomboy ka. Alam mo, wala namang masama sa pagiging tomboy. Kaso lang, hindi ako tomboy. At excuse me ha, ayoko kasi sa lahat yung mga makukulit na katulad mo. At ayoko na kumanta. Oh! Hoy, tablado ka dun ah. Mare, I think I'm in love. Anong in love ka dyan? Gaga, bakla ka. Morning. 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 Franny, mukhang may bago kang admirer, ha? Alam ba ng asawa mo yan? Ha? Bakit? Tingnan mo, ang dami mong flowers, oh. Manong, alam mo kung kanino galing tong mga to? Ma'am, ayun po siya.
Hanggang sa dulo ng mundo, ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko. Oh, ito pa. Masarap isabay sa pandesal yan, oh. Sinipagutong dyan, Ayan, kumuha ka dyan. Ikaw, Ito, mukhang kailangan mo ng dalawa. Ayan, para lumaki ka, ha? Ayan, kain ng kain, ikaw, ito pa, Sige, dahan-dahan lang, baka bilaukan ka. Masarap ba? Ha? Masarap? Apo. Opo, parang hindi, Yung sagot mo parang hindi, Masarap ba? Siguradong masarap yan, dahil gawa sa kachichas yan. Naloka lang. Ito ba, Ikaw, parang malungkot ka masyado dyan. Kumiti ka naman dyan. Ay, paubos agad yan, Bilis mo kumain, Pwede ba umupo dito sa sakyan mo? Ay, kung gusto mo maglupasay pa dyan, sige. Humiga ka, kung ano man ang gusto mo. Tornel, sarap po ng ice cream nyo. Ay, sige, salamat, Kain lang ng kain. Ito, kung gusto niyo pa kumuha lang kayo dito. Ako ba? Pwede rin ba ako umupo? Siyempre, kotse mo to. Hindi, ang ibig ko sabihin, umupo sa tabi mo. Oo naman. Kitilano. Mahilig ka pala sa mga bata? Oo. Pag wala akong ginagawa, ayan, pupunta ako dito. Dadala ko sila ng pagkain, pandesal, ice cream, minsan nga barbecue, ganyan. Ewan ko ba, parang masaya akong ginagawa ko yun. Galante pa. Mabait. Siguro marami kang pera. Tingnan mo yung kotse mo, ang ganda-ganda. Alam mo, ang tao may kanya-kanyang kinahihiligan niya. May mga iba dyan, mahilig sa aso. May iba, mahilig sa pusa. May mahilig sa sapatos. Ako, ang kinahihiligan ko, kotse. Pero, alam mo, Franny, may bago na akong kinahihiligan ngayon, Ano naman? Ikaw. Bagamat maraming hindi nakakaintindi, mula nang makilala ni Arnel si Franny, ay masugid na niya itong niligawan. Sa kabila ng sasabihin ng ibang tao, isa lang ang alam ni Arnel. Si Franny ang ibinubulong ng kanyang puso, ang idinidikta ng kanyang isipan. Nagkamabutihan ang dalawa at hindi nagtagal. Nahulog na rin ang loob ni Franny kay Arnel, lalo na nang makita nito kung paano alagaan at mahalin ni Arnel ang dalawa niyang anak. At hindi nagtagal, Tito Arlen, saan po ang kwarto namin? Sa taas. Kayo na mamili kung saan yung gusto. Sige na. Gusto ka ng mga anak ko? Siyempre naman. Kung yung nanay nga, nabola ko yung mga anak pa. Pero, alam mo, lagi mo na lang sinasabi sa akin, gusto ko ng mga anak mo, gusto mo ko. Pero, hindi ko pa naririnig ang sinasabi mo, mahal mo ko. Siyempre, mahal kita. Sasama ba ako sa'yo kung hindi kita mahal? Malay ko ba? Kung katawan lupa ako lang ang kailangan mo sa akin, no? Ikaw, sira ka talaga. Baka malay mo, pagsamantalaman mo lang ako. Hindi ka na nga, bubuhatin kita. nagsama sina Franny at Arnel bilang mag-asawa hanggang dumating sa buhay nila ang isang munting anghel.